o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan. Bakit nga ba hindi itinuturo sa eskwelahan? Nitong mga huling taon lang namulat ang ilan sa atin sa kahalagahan nito nang nagsulputan ang financial guru sa social media. At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin to. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Wala naman pong yumayaman sa nagtitipid. Pero hindi po siya mali. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Siya ring dahilan kung bakit marami ang tila hindi na makawala sa problema ng kawalan o kakulangan ng pera. Para kay Joseph, hindi lang sapat ngunit sobra-sobra ang kayamanan sa mundo, kaya hindi imposibleng maging financially free ang mga Pinoy. Sa totoo lang naman talaga, madaling yumaman, madaling makuha ang mga gusto natin sa buhay, at ang pinaka-importante, napakaganda ng mundo natin. Please welcome to Kada Umaga, Mr. Joseph Lim. Let's go, Joseph! Magandang umaga! Siyang siya! Napapanood ko lang sa kanya sa YouTube, kanina lamang. Hi. Ayun o, nakataas yung buhok, naka-faux hawk. Hi, Joseph! Good morning. Hello po. Good morning. Okay, let's go straight to the point, Joseph. Bakit nga, first of all, ano ba itong financial freedom? At bakit sa tingin mo, ito ay kayang makamit ng bawat Pilipino? Ang financial freedom, ito yung more nabibili mo yung mga gusto mo, tapos hindi na umiikot yung buhay mo para kumita ng pera. Okay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nagtatrabaho. Yes po. Oo. Kasi meron dalawang klaseng income eh. Meron active and meron linear. Ang active, ito yung kumikita tayo dahil sa trabaho natin, sa sariling effort. Ang linear naman, kumikita ka kahit hindi ka na masyadong nag-e-effort. And dapat doon tayo makatawid lahat. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga, nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Okay. Paano natin gagawin ito, Joseph? Tama. Meron ba tayong oras para sabihin sa ating, ipamahagi sa ating mga kano kung paano ito ma-achieve? Yes po. More on, we just need na yung pera natin ang magtatrabaho para sa atin. Okay. So, ito yung tinatawag natin mga investment, di ba? Saving is keeping the money, but investing is making the money work for us. Hindi po Pero ba? yung savings kasi, yun ang medyo maraming gray area. Oo. Kasi tinuturo sa atin lahat mag-save. Oo, nung bata tayo, yun lagi sinasabi ng mga magulang natin, save your money, lagay sa bangko. Sarili kong opinion, the moment you're saving your money, parang tinatapon mo siya. Bakit? Kasi yung inflation rate natin right now, halos mga 6% per annum. Okay. Ang tubo ng pera, kung ilalagay mo sa bangko, Mas minsan, mababa. minsan nga wala eh. Minsan wala pa. Kaya technically, parang pag pinatagal mo yung pera mo, mas konti ang mabibili niya pagdating ng panahon. Kaya hindi maganda yung magsisave ka lang ng pera. Ganun. So, hindi na pala uso yun. Siguro ng mga panahon ng mga magulang natin, mataas pa yung interest sa bangko. Pero ngayon, hindi na. Sobrang liit. So, ano ang suggestion mo, Joseph? Halimbawa, ako yung isang minimum wage earner. Tapos, 610 pesos a day lang kinikita ko. Paano pa ako makakapag-invest ng pera kung yung buong 610 na yun ay ginagamit ko sa mga pangangailangan? Maghanap na po kayo ng dagdag na pagkakitaan. Ayun. Kasi right now, ang maganda naman ngayon, because of the social media, internet, marami ng source of income na hindi mo kailangan Gumastos. Hindi mo kailangan tumigil sa trabaho mo. Okay. Kasi so, pwede ito mong yung mga gawin. tinatawag nating side hustle. Yes po. Okay. So, ibig sabihin, ako, nagtatrabaho ko,
bank teller, for instance. So, papasok pa rin ako, bank teller ako. Sa On umaga, the hapon. side, oo, di ba, 8 hours of work din yun. Doon sa mga oras na wala ako sa bangko, pwede ako maghanap ng pagkakakitaan. Katulad ng, ano kayong mga suggestions na? Online selling, pinakamadali. Kasi right now, pwede ka nang bumili ng mga product galing mismo sa China, tapos bibili kang bulk kasi ibibenta mo dito sa atin. May mga ibang tinatawag ngayon na white label, na yung mga sikat na certain products sa atin, maghahanap ka ng source, then after, ibibenta mo dito sa Pilipinas na pwede mong gawin mismo ng sarili mong brand. Oo. Pero paano, Joseph, kung hand-to-mouth existence nga ako? Paano kung gagawin yung, paano kukuha ng pondo or ng kapital? Sa dagdag na sweldo pa lang, pwede na eh. I mean, ang Pilipino naman, marami naman tayong pera. Hindi naman totoong mahirap ang Pilipinas kasi mga malls natin, ang dami laging tao. Starbucks na lang Di ba sila nagpapa-aircon lang? gumagastos pa rin eh. In short, yung minor lang na perang masisave mo, pwede mo na siyang mapalaki. Kasi pwede ka pala mag-direct selling sa online, bili ka ng products na mga mura, tapos ibibenta mo. Or ang iba nga, nag-uukay sa online. Kaya ang dami na ngayon na pwedeng pagkakitaan unlike ng opportunity before. Aha. So, the key thing here that you're trying to tell us is kailangan yung perang sinesweldo mo, you use it instead of putting it in a bank, you use it to make it work for you Yes po, kasi through the use of various negosyo. kesa yung sweldo mo, magkakape ka, magmimilk tea ka, Oo. nag-iipon ka para sa concerts. Oo. I-set aside mo muna yon, mag-ipon ka muna ng pera para yung pera mo pwede kumita ulit ng pera. Tapos yung kinikita na Tama. nun, yun yung gastusin mo. Kung meron kang ang panggastos para sa mga bagay na yun, meron kang panggastos para sa maliit na kapital na pwedeng lumago. Hindi ba? Meron ako mga nakikita mga claims mo na may pagka-controversial, Joseph. Katulad ng, bakit nga ba kung ikaw ay may kasambahay, it is more wise to have one than not to have one. Hindi ba yung parang isasweldo mo sa kasambahay mo, isa yun na lang, i-keep mo na lang? Oo. Ang pinaka-point ko doon, for us na magkaroon ng success sa financial, dapat nag-o-opensa tayo in terms of money, hindi dapat tayo nagsisave. Parang basketball yan, wala naman mananalo sa basketball kung puro lang depensa. Kailangan Tama. pa rin mag-shoot. Yes. Then, ang tanong ko dyan lagi, gusto mo ba yung sweldo ng katulong? And the answer will always be no. Then, bakit mo ginagawa yung trabaho ng katulong? Na pwede mo naman yung time na paglalaba mo, pagluluto mo, pwede mong maghanap ka na lang ng ibang source of income na mas malaki pa ang pwede mong kitain para meron kang pangsweldo ngayon dun sa katulong mo, may katulong ka na, naging relax na buhay mo, lumaki pa kita mo. Now, simple lang. Unang-una, ang pagpapayaman para hindi po natin masyadong gawing komplikado, para po siyang pagluluto. Sa panahon ngayon, ang pagluluto hindi na ganun nakaka-amaze. Why? Kasi may YouTube eh. Kahit anong klaseng putahin gusto mong lutuin, i-type mo lang sa YouTube, i-type mo lang sa Google, meron ka ng procedure doon. Sundin mo lang yung procedure 100%. I'm sure, sigurado ako, makakapagluto ka ng pagkain na gusto mo. Maybe hindi man siya siguro ganun kasarap agad, pero dulo at least malapit siya sa katotohanan. Now, ganun din ang pagyaman. Sa panahon po ngayon, lahat ng kailangan natin, information, knowledge, mentor, nasa internet na po. Ngayon, ang kailangan lang po natin is willingness na sundin siya. Kaya nga, kung susundin mo mismo yung formula, katulad po sa akin, yung mapayaman mo sa sarili mo, ibang usapan na yon, di ba? Pinapalakpakan na yan. Na, grabe, griwaman siya, nag-start siya sa wala, tapos nagkaroon siya, pinapalakpakan na yan. Pero yung marami kang taong matulungan na yumaman, ibang usapan po yun. Kasi ako, for the longest time, for 18 years, ang dami ko pong taong natawid. Dating walang kotse, nagko-commit, nagkakotse, mababatingin dati sa sarili nila, tumaas ang tingin nila sa sarili nila. Dating ang akala nila, yung 10,000, 20,000, 30,000, ang laki-laki ng amount. Tapos ngayon, nag-100,000. Yung nag-100,000, nagkakalahating milyon, nag-1 milyon. Ang dami ko pong natulungan ng ganun. Alam niyo naman po siguro, story ka classmate, na way back last year, bumalik po ako dito sa Bicol, na thinking na magbabakasyon lang po dapat talaga ako. Kaya lang, na-realize ko na mas masarap dito ngayon sa sitwasyon natin kaysa sa Manila. Kaya nag-stay na lang po ako dito. No, ang pinaka-bottom line na gusto ko pong maintindihan po ninyo, classmate, na kahit mag-1 year pa lang po ako dito sa Bicol,
ang dami na pong nangyaring changes. Okay, bigyan ko kayo ng mga konting changes ha. Number one, we started dito ang community namin kakonti lang. But right now, we have more than 200 na under sa community namin in a span of almost 1 year lang. Marami po nagkaroon ng sasakyan. Bigyan ko kayo ng mga example, katulad kay Jazz. Si Jazz Magdasok is a former, she's a single mom. But right now, because of ginagawa po namin dito is nagkaroon po siya ng first car niya. Si Justina naman, dating empleyado, nag-resign. Ngayon, nagkaroon din po ng sasakyan. In short, ang daming mga story sa amin na nangyari last year. Ang daming pagbabago, ang dami namin mga kinandak na trainings, mga iba't ibang events na sobrang saya. Kasi ang dami po ngayon from different places dito sa buong Pilipinas. May mga iba po kaming under sa community namin na galing Mindanao, galing Visayas, may ibang galing OFW mismo, from Europe, from iba't ibang bansa. Ngayon, nandito na po. Kaya nga sabi ko, within this year, grabe po, iba po talaga ang mangyayari.